Doc, ano ba ang risk sa kalusugan kung gagamit tayo ng sex toys na hindi malinis at hindi maayos? Yes. Tulad niyan, may mga iba sa sobrang explorer, sobrang adventure. Merong dildo, parang siya, pang-curling sa buhok, pangkulot ng babae na mukhang dildo. Yung iba, yun na yung ginagamit para lang mag-explore. Nako, ang dami ko ring mga na nababasa, naririnig na ganyang mga story na parang nag-i-improvise or parang kakaiba na yung mga ginagamit nilang mga sex toys. Parang yun na lang yung ini-imagine nila, di ba? Yes. Pero kasi yung risk ng mga ganyan, unang-una, lalong-lalo na kapag hindi malinis, is of course may risk ng infection. So pwede tayo magkaroon ng bacteria or mga fungal infection na kailangan nating bigyan ng gamot. No? Meron ding mga sexually transmitted infection na nakukuha mula sa, kunyari, nagsha-share kayo ng toys, di ba, with other people. Yes. So pwede ka rin magka-STDs. Pwede rin magkaroon ng risk ng sugat. Di ba yung nasabi natin kanina na sobrang kaskas yung friction. Sobrang kaskas, sobrang laki, di ba? Baka masyado tayong adventurous, lahat gigil tayo. So nagkakasugat, nagdudugo, so pwede rin magkaroon ng ganong risk. And of course, pwede rin, pagka kunyari, hindi maganda yung material nung sex toy na ginamit mo, pwedeng magkaroon ng allergic reaction or skin changes dun sa parte ng katawan mo, no? So, maraming mga risk kung hindi maayos at hindi maganda yung mga ginagamit nating sex toys. At hindi yung proper sex toys talaga. Yes. Wag na tayo mag-improvise. Alam kong minsan talaga nandun ka na sa sa laban na talagang hinahanap mo na yung kakaiba. Sobrang thrill, sobrang adventure, pero ilagay nyo naman sa tamang lugar, 'di ba? At tamang gamit. So, dapat pala din, Doc, kunwari ginamit nyo yung sex toys, dapat linisin mo din. May proper din siya kung paano linisin. As much as possible, iwasan natin yung mag-share sa isa't isa. Pero kung linisin natin ng at least with soap and water. Water. Opo, yes. Pero may mga dildo kasi or may mga sex toys kasi na yung material nila, parang kahit anong gawin mong linis, naiiwan pa rin yung mga dumi, yung mga bacteria doon. So, overall talaga, the advice is huwag tayo mag-share ng mga sex toys natin sa isa't isa. Maging madamot ka. Yes. Diba? Ganon. Ito naman from Ira, ang ating ka-vibes na si Ira na taga Las Piñas. Dok, pagkatapos po kasi gumamit ng sex toy ay may nararamdaman akong pangangasim o burning sensation sa urinary area. Ano po ang ibig sabihin nito? Ayan yung sinasabi natin kanina, no, na kapag hindi malinis yung ating mga sex toy tapos ginagamit pa rin natin, may risk ng bacterial infection or ng fungal infection. So yung sa kanya, yung anong nangyari sa kanya, parang sumasakit, Sumasakit no? daw. Isa yon sa mga sintomas na parang nagkakaroon na siya ng tinatawag nating urinary tract infection o UTI. So yan na yung yan na yung yung sintomas na dapat binabantayan natin na DJ magkakaroon tayo ng sakit mula sa paggamit ng sex toys, lalo kung hindi ito malinis. Aside from that, DJ Main, pagka meron ng kunyari, sobrang kate or parang nangangamoy yung area, yung kahit masangsang. ligong-ligo ka. May mga ganun ligong-ligo ka na pero maamoy pa rin. Pagka namumula, namamaga, Nangangati. masakit, nangangati. Minsan kapag malala na yung UTI, sumasakit na rin pati yung likod nila. Yes. Oo. So, pwede ka rin, pwede rin bang magkaroon ng HIV sa paggamit ng sex toys? Very rare yung directly, parang yung fluid mula sa partner ay parang makakakos ng HIV. Pero indirectly, pwede pa rin magkakos ng HIV ang mga sex toy. Paano? So, kasi 'di ba, ang sex toy, sabi ko kanina, merong risk ng mga talaga. pagkakaroon ng mga sugat or parang mga butas dun sa ating mga parte ng katawan. Ngayon, kapag after mo gumamit ng sex toy, nagkaroon ka ng sugat, after nun, sex ka sa isang taong may HIV at nilabasan siya or nagkaroon ng fluid, nagkaroon ng exposure, pwedeng pumasok doon sa mga butas-butas na yon yung virus ng HIV. So, pwede ka rin maging carrier, mahawa. Yes, pwede ka pa rin mahawa. Nakakatakot talaga yung nag-i-increase yung risk mo. True. Pagka gumagamit ka ng sex toy na inappropriate for your
size. For your size. Size. At saka yung Ayan. hygiene ba? Yung mga iba nakakalimutan na din kung saan-saan lang nilalapag yung sex toys nila, tapos pag magsisex na sila, dampot na lang, tapos ipapasok agad. Wala nang Yes. linis-linis. Kailangan talaga, very important na malinis. Lalo na pinapasok mo siya sa loob ng katawan mo, di ba? Dapat talaga kailangan ma-make sure natin na Ang malinis. mahal-mahal ng antibiotic, ang mahal-mahal magpagamot. Although libre naman yan, kung sakaling kayo ay tamaan, pwede Yes. kayong lumapit sa ating mga healthcare centers. Pero yung hassle na dala nun, Yes. di ba? Ang hirap. Tsaka syempre, pag nag-antibiotics, may mga possible na side effects. True. Mas maganda yung hindi ka na Healthy iinom ka. ng gamot, Totoo. diba? Healthy ka, Yes, nagagawa mo healthy. pa rin yung lifestyle mo everyday kaysa yung magkasakit ka. Okay na yung OC ka, okay na yung maging malinis ka, maging maarte ka, tawagin na nilang ikaw maarte. At least malinis at healthy at safe yung ginagamit mo, di ba? Yes, agree ako dyan, DJ. Mamaya, naipis na pala yung sex toys, no? Pinasok Oo, pa rin, tapos nakakaano. may mga kung ano-ano nang dumaan na mga, di ba? Binahana. Lalo ngayon, bumabaha dahil nga, Yes. nagkakaroon ng Oo. bagyo. Kaya dapat lagi nyong chine-check yan, nililinis ninyo at yung proper na size, yun Yes. din, importante din.